So, Congressman Acop, you're now recognized. Thank you, Mr. Chair. Natanong na yung karamihan na tanong. But first, may I ask Pedea, how was the late Mayor Rolando Espinosa and Kerwin Espinosa described in the original list of the war against drugs? Ano po ang nakadescribe doon sa inyong files? Your Honor, in the original list, they were described as drug lords. Both of them? Yes, Your Honor. Okay. Now, Mr. Espinosa, hindi ko na po kayo tatanungin tungkol dun sa event sa tatay ninyo. Kasi, as your lawyers very well know, I consider them as hearsay. Kasi hindi first-hand information yung sagot mo sa akin. Di ba? And you can ask your lawyers. Tama rin po ba? Yes. Now, ang gusto ko lang pong tanungin sa inyo is, doon sa inyong affidavit, sinabi ninyo na sumunod lang kayo sa plano. Ano po yung plano na sinasabi ni then Chief PNP Bato de la Rosa? Pakilinaw po yun. Sa Mr. Chair, sa pagkaintindi ko na plano sa patungkol doon sa sinasabi ko, ang plano ay idiin ang mga taong binigay niya na pangalan, idiin sa kalakaran ng droga at protector ng droga. Specifically, si Senator De Lima, Senator Laila De Lima, Peter Lim, Peter at saka Lim, Peter Ko. Peter Ko, Lovely Impal, Yes. at General Luot. Dahil nung panahon na yon, nagkakaroon ng hearing sa Senado tungkol sa participation ni Senator De Lima sa illegal drugs doon po sa Bilibid. Tama po ba yun? Yes po. Yes, tama. Now, noong panahon na yon, yung driver ni Senator De Lima nagtago, di po ba? At eventually nahuli. Tama po yun, Mr. Chair. Kaya nung ikaw ay nanggaling o nakuha sa Dubai, dinala ka rito sa Camp Crame, doon kayo nagkita ni Mr. Dayan. Hindi po kami nagkita, Mr. Chair. Through cellphone lang po kami nag-usap at hindi kami nagkita personally. Bakit kayo dapat mag-usap? Kanino pong utos? Kay General Bato po, Mr. Chair. Ano dapat yung pag-usapan nyo sa utos ni General De La Rosa? Mr. Chair, mag-usap daw po kami, Mr. Chair, ng tungkol doon sa mga date na binanggit namin at sa mga lugar na nangyari. Kung saan nangyari kasi hindi nagkatugma ang mga statement namin sa panahon na yon. Bakit kailangan magkatugma yung statement mo at saka statement ni Dayan? Para siguro, Mr. Chair, na paniwala ang isang senaryo. Kasi kayo po ay resource person dun sa Senate hearing? Yes po, Mr. Chair. Okay. Anyway, alam mo naman siguro habang ikaw ay nandun sa Abu Dhabi na merong sinabi si President Duterte na based on reports during that time, shoot them if late Mayor son resist arrest. Nalaman mo rin ba ito? Opo, yun din ang dahilan na ang plano ko talaga, hindi na talaga umuwi dahil ako mismo nakakita sa balita sa CNN na sinabi ni Presidente na po sila basta musukol. At nalaman mo rin ba na
si Gerald De La Rosa, who was then the chief PNP, ay nagbigay ng shoot-on-sight order laban sa iyo when he stated in a news article, De La Rosa to Abuera Mayor Sanz, surrender or die? Yes po, Mr. Chair. Yung tatay po ninyo sumuko sa otoridad noong August 2, O, 2016. tama po. Tama. Tama po, Mr. Chair. And unfortunately, November 5, patay po siya. Opo, Mr. Chair. Yes. Anyway. Now, meron ding ang happy ng Alvera noon ay si then Major Jovi Espinido. Yes po, Mr. Chair. At alam mo rin ba na pinagre-resign niya yung tatay mo? Um, Panahon na yun? Oo. Na sinabi yun sa akin ng daddy ko na pinilit siya ni Espinido na bumaba sa kanyang pagka-mayor, mag-resign na daw. And there was also a raid conducted on your parents' house, which allegedly yielded 88 million worth of shabu. Yun ang nakalagay sa report ng mga pulis, Mr. Chair. So, alam mo na nangyari yon. Opo, Mr. Chair. Meron ka bang naging girlfriend na Ana Lulia Guno? Naging asawa ko po yun si Analo Liagono po, Mr. Chair, nung ako ay na-detain sa Cebu City Jail. Po. Naging asawa mo nung ikaw ay na-detain? Opo, doon kami nagkakilala sa loob, Mr. Chair. And naging asawa mo siya. Ano naman ang kaugnayan yung dalawa kay Jeffrey alias Jaguar Diaz na isang drug lord din who was allegedly killed in Las Piñas? Pakiulit po, Mr. Chair. Ano po ang kaugnayan nyo dalawa kay Jeffrey Diaz alias Jaguar, a drug suspect allegedly killed in Las Piñas? Yung asawa ko po, Mr. Chair, may relasyon, parang naging girlfriend, naging kabit ni Jaguar Diaz po, Mr. Chair, sa panahon na yon. At iniwan ako. Oo, naghiwalay kayo at sumama Oo. kay Mr. Diaz. Anyway. Opo, Mr. Chair. Aha. Doon din sa panahon na yon, nung kayo po ay nasa kustodiya ng ating otoridad, sinisigaw mo nung panahon na yon na you will tell all but you're not a drug lord. Pero doon sa listahan ng original list ng Drug Watch, ang description po sa inyo ay kasama sa drug lord. Kaya una kong tinanong yung PDEA kung ano ang meron o saan ka naka-categorize kayong mag-ama. Sabi nila, drug lord. So, pero nung ikaw ay nandito na sa ating bansa, you were shouting to heaven na sasabihin mo ang lahat, pero hindi ka drug lord. Yun ang pinagsisigaw mo eh. Tama po ba? Opo, Mr. Chair. Hindi po ako drug lord. Sigurado ka ron. Opo, Mr. Chair. Ano kaya ang dahilan bakit nakalista ka na drug lord dun sa original list ng war on drugs? Hindi ko alam, Mr. Chair, o baka may gustong ma-promote at sa politika din na hindi po ako drug lord. Hindi po ako drug lord. Para sabihin ko sa taong bayan, hindi ako drug lord. Pero naging isang adik-adik ako. Naging drug user ako. 22 years ago. Naging drug addict po ako. Pero hindi po ako drug lord. Yung mga statements mo doon sa Senado during the hearing, binawi mo lahat maliban sa isa. Yes po, Mr. Chair. Ang hindi mo, binawi mo lahat yung sinabi tungkol kay Senator De Lima, di ba? Opo, Mr. Chair. Maliban lang sa isa na statement mo. Yung statement mo na paghihingi ni Colonel Marcos ng 3 million, yun ang hindi mo binawi eh.
Tama? Tama po, Mr. Chair. At nakalista rito kung paano ang paraan, paano hiningi at paano ibinigay yung pera ng tatay mo, kay Colonel Marcos. Tama po, Mr. Chair. Yes. Thank you. Now, may I know why Colonel Marcos is not around? Mr. Chair, Yes, wala po Congressman si... While waiting for the if I may Yes. just ask a short question kay Yes, kay Mr. Chair. Kerwin. Kerwin, ano bang negosyo ng pamilya nyo sa Albuera? May hotel po kami, Mr. Chair. Hotel. Hotel po. Pwede bang sa inyo yan? Sa inyo yan? Kayo may-ari mismo ng hotel? O may Opo. pamilya nyo lang? O may Pamilya, mga kasosyo pamilya. kayo? Pamilya namin po. Pamilya lang. Sige. Colonel Marcos is ready here. Please proceed. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Colonel Marcos, Yes, sir. how long have you been in the service? Bali, nag-30 years, sir, nung May 2, sir. 30 years and May 2. Out of the 30 years, how long have you been with CIDG? Since July 2016 up to present, sir. Hindi mo sinasagot yung tanong ko eh. Ah, Gusto mo sorry. pa mag-addition pa ako o mag-subtraction eh. 16, Kaya ko nga tinatanong sa'yo, ikaw dapat nakakaalam kung ilang taong ka na sa CIDG. 8 years, sir. 8 years. Continuous yun or may break? Continuous na naman po, sir, except nung na-restrict, si IDG pa rin naman ko nung restrictive custody ako, pero till sa time na nakulong kami for 4 months, pero ano kami, sir, automatic leave of absence, pero si IDG pa rin yung unit namin. Gerald Torre? Is Gerald Ernia present? Kindly please take your seat. Have you taken your oath, Sidney? Not yet, Your Honor. Kindly take your oath. Comsec. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry? So help you God. Yes. Yes, sir. Thank you. Thank you, Comsec. Gerald Ernia, how long should a police officer stay in a certain position, pursuant to your rules and regulations? In our existing policy, Your Honor, for key positions like CIDG, as regional chief, the maximum tenure is 2 years, Your Honor. That's the maximum. But you Maximum, can relieve, you have been relieving people even if they've stayed there in that position for only 1 year. That's possible, Your Honor. It's happening. It's not possible. It has happened. Yes, it's happening, Your Yes. Honor. Hindi, huwag mong sabihin na it's possible kasi ginagawa ninyo eh. Now, Gerald Torre, is that also your policy at the CIDG? Are you following the policy of your national headquarters? Yes, sir. And may I know why Colonel Marcos is still occupying that post? Sir, he is already relieved, sir, since 2 days ago, sir. 2 days ago. So wala na. Yes, sir. So ngayon nyo lang sinunod. Nung dumating ka, saka lang nasunod yung policy. Kasi nung panahon ni... kasi tinanong ko rin yan nung nandito si Gerald Karamat eh. And he was not able to remove Colonel Marcos from that post. Kaya tinatanong ko.
Thank you. Now, kanina, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa AMLAC na kumausap sa iyo sa isang seminar, pangalawa nung nautusan ni Gerald Ubusan na pumunta yung mga AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni the Honorable Paduano. Ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative. Na una, sinabi sa iyo sa isang seminar. Pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Ubusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan po niya, sir, Attorney Joseph Stambago. Bakit yung kanina isa, sir. nung tinatanong ka ni Honorable Paduano, Kwan? Sir, Hindi mo masagot-sagot kanina. nagtanong po ko sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Ubusan. Kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi. Yes, sir. AMLA po. Taga-AMLA po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya nyo na nakuha sa raid na ginawa nyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi, tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yung... Kanina, ang sinabi mo doon sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, Kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir, pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan kasi silang na lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano, sir, ang laman. Di po wala kaming idea during that time na raid, nung pinaila namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito. And you said na, ikaw nga sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5+ billion. Yun ang sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC. You're imputing wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Hindi naman... Siguro, kasi kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi eh. Siguro, sir, na-confuse lang
yung pagbigay ko ng No, information. so, would you say na yung pag-confuse mo, you lied? Hindi naman po sir, kasi nung mag-raid po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque sir, kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So obligado po kami mag-report po sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po ipinasa po sa AMLA, in which po nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po ang nag-request ng investigation doon sir sa mga account. Kaya po kami sir sinabihan na yung laman nung account ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes sir. Sorry. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin mo na ako ang magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, on August 12, 2016, jailed drug lord Edgar Alan Alvarez was shot dead inside the maximum security compound of the Leyte Regional Prison in Abuyog, Leyte. Tama. Correct, sir. At kayo po ang nag-lead ng CIDG Region 8 sa operation na ito. Hindi po kami ang main lead but our role, sir, is to the application of search warrant. It was led by the Police Regional Office 8, sir. It was led. By the mismo, sir, ng Police Regional Office 8. We as supporting unit, our role was to apply for the search warrant. Okay. Sige. Alam mo, Iho, wag mo akong pagbubulahin sa operation ng CIDG. Kasi naging chief ako ng NCR CIDG hanggang ako yung naging head ng National CIDG. And you're not being forthright in your answers. Now, doon sa, yun yung una na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Tama? Sa Abuyog, sir? Abuyog po. Yung kay Alvarez. Opo, sir. Sa Abuyog Penal Colony. Yes, yun nga yung first. Yun yung first. Kasi tinanong ka kanina ng isang kasamahan ko rito whether meron pang nangyari na nag-apply kayo ng search warrant sa isang detention center. Sabi mo, oo. Opo, sir. Oo. Pero dadalawa lang yun sa buong Pilipinas. Ano sa tingin mo? Sa iyo lang nangyari? Meron pang isa, sir, pero hindi ko ka-unit, sir. Taga Pro 8, sir. It was led by Colonel nag-apply din sila, sir, sa baybay ng City Jail. In-implement din po nila. Kaya nga, doon nga lang nangyari. If we go back to history, maski nung ako yung naging chief ng CIDG, walang nangyaring ganyan. Kasi ang protocol, nagkikipag-usap kami sa jail superintendent. Hindi ko alam kung kailan nyo binago yan. Ngayon lang nangyari sa CIDG, nag-a-apply ng search warrant sa isang jail facility, which is supposedly controlled by government. Di ba? O, sa inyo lang talaga nangyari. Yung sa amin during that time, sir, sinubukan lang naman po namin kung pa-approbang po kami ng judge, sir. Yun lang ang... Pero kung hindi naman... Tama yung sinasabi ni Honorable Paduano kasi may rason kayo. Di ba? Huwag mo na akong paikutan. Mas magaling ako magpaikot sa ulo mo. Okay? May I know, how many search warrants did you apply for doon po sa Abuyod kung saan nakadetain si Mayor Rolando Espinosa? Only one, sir. Isa lang po. Only one? Opo. Hindi kayo ang nag-apply ng search warrant for a certain Mr. Yap?
It was on the same search warrant, sir. Dalawa po yung subject. Bali, dalawa sila, sir, na ano. May know, are you telling the truth? As far as I can recall, sir, parang, Sagutin mo ako, are you telling the truth? Yes or no? in my Kung honest, sumasagot ka kung hindi mo alam, in my honest belief, sir, isa lang po. Kasi ako po may hawak ng search warrant nung pumasok kami, sir. Isang papel lang po. yung mga DOJ, pwede ba yon? You applied, based on official records, Colonel Marcos, you applied for search warrant on cells 1 and 2, tig-isang search warrant. Totoo po yun, sir. Dalawang cell, sir. Cell 1 and 2. Pero, nga, dalawang search warrant, cells 1 and 2, pero si Mr. Yap was detained sa cell number 7, pero patay pa rin siya. oh, sir, parang totoo. Yes, yun na nga sinasabi totoo ko. po yan, sir. Totoo po. Totoo. Paano nangyari yon? Kaya dalawang search warrant dahil kay Mayor Espinosa for violation of the Comprehensive Firearms Law. Ang kay Mr. Yap for violation of Republic Act 9165. Tama po yun, sir. Ay, mas marunong pa ako sa iyo. Ikaw nag-conduct doon at mali yung ginawa nyo. Tell me. Tell me, alin ang tama doon sa ginawa nyo? Nag-apply kayo ng search warrant, tapos grinantan. But did you follow the protocol para pag-apply ng search warrant? I believe so, Major Laraga, sir, follow the procedure. Gerald Torre, will you please bear me if I'm right? Kayo nakatanggap ng informasyon galing kay Mr. Olendan ba yun? Diba? Mr. Olendan, yung inyong deponent, di ba? Oh. Tama. Ikaw nagsabi rin kanina eh. Narinig ko rin sa iyo kanina. Kung nakikita mo man lang akong nagbabasa, nakikinig ako sa sinasabi mo. Di ba? According to official records, yung witness mo po ninyo, the opponent is a certain Mr. Olendan. Would that be correct? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Would that also be true? Siya rin ba ang inyong deponent kay Mr. Yap? Isa lang din po. Siya din, sir. Now, General Torre, if you're given information, for example, si Mr. Yap ay may possession of illegal drugs sa loob ng detention center at saka yung isang mayor doon na nakakulong ay mayroong 45, nagbigay ng information yung isang tao, what is the first thing that you should do? In the Would you believe On hook, the- line, and sinker yung sasabihin ng deponent na yun? O yung informant na yun? I will check, of course, sir, the veracity of the information Yes, given and to that is what we call the vetting process Yes, sir. of the information. Now, Colonel Marcos, did you do that? Sir, ginawa siguro ni Major Laraga yan, sir. Ayaw ko makuha nyo siguro. Ginawa niya yun, sir, kasi in-approve man, sir, siya ng application niya. As I said, sir, kahit nandito naman po si Director, ang mga provincial officer natin, sir, is may independence po sila sa pag-apply ng search warrant. Ang regional chief po, hindi po nakikialam. Look, alam mo, ang sinasabi mo ba sa akin ay hindi mo alam na magkoconduct ng search doon sa jail? Is that what you're trying to tell me? Nung approve na, sir, yung search Ay, warrant. hindi nga. Oh, nung approve na po. Sagutin mo yung umiiwas ka kagad, dumidepensa eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi mo ba alam na magkoconduct ng search warrant yung provincial office mo doon sa detention center? Alam ko po, sir, And kasi then, ano po dapat ang ginawa ninyo bilang regional head? Binerify- Hindi ba ang responsibilidad mo ay titignan mo that everything is in order or in accordance with law?
Binerify ko yan, sir. So, binerify mo and everything was in accordance with law. Tingin mo. Ni-repair din po yata yun sa legal, ni-repair din po sa legal ng CIDG yun, sir. Kasi before the implementation, sir, mag-clearance po ako kay Director CIDG. At the same time, sir, ipapa-verify din yung Intel report based doon sa information ng implementation ng search warrant ng Intel Division ng CIDG. Sagot mo na lang yan nung narinig mo yun na kailangan i-vet. Yun po yung... Afterthought na lang yung sagot mo, Colonel Marcos. But in all probability, hindi nyo ginawa yun. Kasi doon pa lang sa tanong ni Honorable Paduano, yung deponent ninyo, hindi ka panipaniwala. As a matter of fact, sinabi nga na-debunk yung claim na yun nung inyong witness. He was not a credible deponent according to the records. Colonel Marcos. Di ba? But anyway, DOJ, is the DOJ present? Yes, Mr. Chair. Ako, kanina, sinasabi ni Colonel Marcos, pinagyayabang na niya na na-filean siya ng kaso, na-quit siya. Tama? That is what I heard. That is what you heard. Yes, Okay. Mr. Chair. Yun ang sinabi niya, di ba? Kasi, tama nga rin po yung sinasabi niya na since nagkaroon po siya ng trial, he has been arraigned, double jeopardy will set in. Tama po. Yes, Mr. Chair. And would you agree with me that the only way that the case can be reopened is if there is a decision that there was a mistrial? That is correct, Mr. Chair. That is correct. Thank you. Thank you, DOJ. Pag-aralan mo yun, Colonel Marcos. Thank you, Mr. Chair.